Tatlo ang nasawi kabilang ang mag-inang sakay ng UV Express na inararo ng isang bus sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Abot-abot ang paghingi ng tawad ng driver na nawalan umano ng preno kaya bumangga sa 7 sasakyan. Nakatutok si Mark Salazar. Isa na namang trahedya sa tinaguriang Killer Highway, ang Commonwealth Avenue, Quezon City. Bandang alas 9:30 kagabi, kita sa CCTV ang mabilis na andar ng bus na ito. Pagdating sa kanto ng Fairlane Street, naganap ang trahedyang kumitil sa 3 buhay. Biglang lumagabog kasi mabilis ang takbo nito, tapos ito nakaparada na dyan kasi naka-stoplight tayo. Nahagip niya na yung UV at saka yung taxi dito at saka yung mga motor. Ayon sa investigasyon ng QCPD Traffic Sector 5, unang sinalpok ng bus ang mga motorsiklo. Pero ito ang napuruhan. Pumailalim sa bus ang motorsiklo at ang rider, kaya pahirapan ang rescue. Naisugod sa ospital ang biktimang si Rafael Duque, 25 anyos, pero idiniklarang dead on arrival. Ang iba pang biktima ay mga pasahero naman ng UV Express na nayupi ng husto. Pinakamalala ang tinamo ng mag-inang sina Melissa Melchor Papa at ang 7 taong gulang niyang anak na si Jaydeen. Ginamot din sila sa ospital ngunit pumanaw rin kalaunan. 17 iba pa ang nasugatan kabilang ang driver ng UV Express. Rumaragasana po yung bus sa likod ko, tapos bumangga na po siya doon sa likod po sa kanan. Ayun po yung nangyari nung time na yun. Naka-stop po yung stoplight. Binubuksan ko po kasi yung pintuan para makalabas po yung nasa gitna. Yung likod po kasi, hindi mabuksan yung pintuan dahil po yuping-yupi na yung side sa kanan po na likod. Nasa kustodiya pa rin ng QCPD ang driver ng bus na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Bilang depensa, sinisi ng bus driver ang disgrasya sa mechanical error. May break pa naman po nung nandiyon kami sa North Fairview eh. Tapos, nung papunta na kami dito, umusli po yung bakal dun sa may niya. Naka-stop po yung stoplight na. Pa-break na po ako. Ayun po, pag-break ko po, hindi na po kumagat yung preno. Ako po ay humihingi po ng paumanhin at saka hindi ko po sinasadya yung aksidente po yung nangyari. Sinuspindi ng LTO ng 90 days ang kanyang lisensya at inalarma ang plaka ng kanyang bus. Pinadalhan na rin ng LTO ng show cause order ang bus driver at kanyang operator. Pinuntahan namin ang garahe ng bus operator na Original Transport Service and Multipurpose Cooperative ayon sa address na nakapost sa kanilang webpage. Pero may 1 taon na raw umalis ang hinahanap naming kumpanya at iba na raw ang may-ari ng garahe. Wala rin sumasagot sa numerong nakalagay sa kanilang website. Pero ayon sa pamilya na mag-inang nasawi sa aksidente, hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa kanila ang bus company. Gayunman, sinabi na nilang hindi sila magpapaareglo ng para lang sa danyos. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.